Good morning guys. So ngayong umaga magtatanim na tayo ng luya dahil hapon umulan na. So basa na yung lupa. So kailangan natin magsimulang magtanim para tumubo na ng maganda ang ating mga tananim. So samahan niyo ako. Ito yung ating luya na hinarvest natin to noong February. Ayan. Ito yung pinakauna kong hinarvest. Hindi ko siya hinalo. So, ahead siya ng 1 month. Pero, ready to plant na kasi may mga, na siya. May mga tubo-tubo na siyang maliliit. Yan. So, ready na yan. And ito, almost March ko na to hinarvest. So, ayan, may mga tubo siya. Yan. So, ready na siyang itanim. Kaya magtanim na tayo ng luya dahil naka-first rain na. So, basa na yung mamoist na yung lupa. Mas maganda na magtanim. So, binubutasan natin yung pagtaniman natin ng ibang luya. Bakit dito ko tinanim? Kasi ang area na to, medyo may konting lilim. Pero more on sunny naman pag umaga. Lalo na pag mga tanghali din, meron din siyang sunny area. So, kaya ako dito nilagay yung luya dahil parang medyo kanal ito. Mga kanal to ng sili ko. Tapos, pag umano yung tubig, madadaanan siya so matatambakan siya. So, maganda yung area. At lahat na lupa matatambak. So, itanim na natin tong luya. Ito siya. Ito siya. Pero alam ko, hindi ito maubos dito. So, simulan na natin. So, mamaya ako na lang siguro takpan. Tulugan ko muna kasi baka mamaya paningin ko meron na. O kaya pag natakpan ko, hindi ko mapapansin na meron na. Tapos, wala pala. So, para isa-isa natin. So, pag medyo maliliit yung binhi, dadalawahin ko. Para naman okay. So, pagdating ng anihan, marami tayong ani. Kasi marami tayong nataniman. Dito lang naman magkarito. So, ito pala yung mga yung mga tinatanim ko ngayon. Mga binhi ko to last year ko silang tinanim. Ano lang to, 3 kilo. Pero, syempre, lumabas ng mga 15 kilos. Yung tinanim ko 6 na kilo, pero naging yung tumubo halos kalahati lang. So, almost 3 kilo lang siya. So, marami tayong mapagtaniman nito kasi marami pang sobra. At ito yung perfect time sa pagtanim ng luya kasi mamoist yung lupa. Hindi na natin problemahin mag-dilig para mag-germinate.
So, ayan. Marami pa yung natira. Tatanim natin sa taas. So, ganito ko lang siya takpan. Masyado lang mababaw kasi pag natakpan to ng maraming lupa, hindi naman siya lalabas. So, ayan. And, pag nagtag-ulan na, matatambakan pa rin niya ng lupa. So, isang purpose nito is masasangga niya yung lupa. Ganyan lang pagtakip natin. Bilis na ng German. Luya naman walang kaselan-selan. Sensya na akong hindi nyo nakikita kasi dali ko na init. Ay. So, ganito talaga ang buhay ng farmer. Kailangan matibay ka sa arawan. Kasi pag hindi ka farmer. So, dito na lang. Mas matakpan ko na lahat. Bilis lang. Update ko kayo after after 1 month naman. So, ayan. Tapos na ang lahat. So, magiging harvest nitong luya na to sa tinanim natin ngayon, May, June, July, August, September, October, November, December, January, February. February kasi usually 9 months siya. 9 months, malabo na yung 10 months kasi wala na yung pero pwede namang pang 10 months kung ayaw mo muna siyang i-harvest. So, para, for example, kung i-preserve mo siya para sa pananim. Pero, like, for example, January, mahal pa rin ang luya. Ito po, pwede na ito January. Pero yung December, alanganin siya. Meron ako na itanim for December, nandun sa taas. Almost, mas marami yun kumpara dito. So, ang purpose ko naman, bakit ko siya tinanim dito? Kasi, sabi nga nila, pag nag-intercropping ka, kailangan yung isa naglalaman, yung isa namumunga. So, ito, yung sili namumunga, kaya in-intercrop ko siya ng may laman. So, yun lamang po. At i-update ko kayo mga siguro after 2 months, i-update ko kayo nito kasi matagal yan tumubo eh. So, hindi pa magiging visible siguro in just 1 month time. So, in 2 months, makikita nyo yan. So, thank you so much for watching.